Yan, isang mainit na usapan po ang nangyari kamakailan kung saan ang Chief Legal Officer ng Robinhood na si Ginoong Dan Gallagher ay nagbigay po ng kanyang pananaw tungkol sa hinaharap ng traditional na finance at saka blockchain assets. Ang mas kapansin-pansin pa, ginawa niya ang pahayag na ito habang katabi ang mga kinatawan ng BlackRock. At sa kanyang talumpati or speech, binanggit niya mismo sa XRP bilang halimbawa ng asset na pwedeng maglaro ng mahalagang papel sa tokenization ng equities. Ang ganito pong pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng Robinhood ay nagdadala ng malaking interes para sa atin na mga traders at saka investors. Yan. Ngayon ay ano nga ba ang pananaw ng Robinhood CLO tungkol sa hinaharap ng assets? Ayon po rito kay Ginoong Dan Gallagher, maraming investors, lalo na sa Europe, ang nakatuon pa rin sa basic access sa US equities. Ngunit malinaw ang kanyang sinabi na ito ay pansamantala lamang. Nakikita po niya ang hinaharap kung saan ang equities ay magiging fully tokenized at magiging available 24/7 sa kahit anong bansa. Ang impact po nito sa market ay napakalaki dahil kapag nangyari ito, mas dadali ang pagpasok ng mga investors mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kapag naging mas accessible po ang equities, lalaki rin ang demand para sa blockchain solutions gaya po ni XRP na makakatulong sa mabilis na settlement ng mga trades. Ngayon ay paano po niya nakikita ang integration ng crypto at saka equities? Kaya yan po yung yan yung nakikita natin is yan po yung kanilang usapan. Papanoorin po natin yan mamaya. Ipinaliwanag po ni Ginoong Gallagher na darating ang panahon kung saan lahat ng hawak ng mga investors mula po sa traditional na securities hanggang sa cryptocurrencies ay makikita at magagamit sa isang platform. Sa madaling salita, gusto po niyang ipakita na wala nang malaking pagkakaiba sa pagitan mo ng stocks at crypto dahil magiging magkatabi na sila sa isang trading system. Kapag nangyari ito, mas lalawak po ang sakop ng crypto adoption. Ang mga asset tulad po ni Bitcoin at XRP ay hindi na lamang hiwalay, kundi magiging parte ng isang mas malaking ecosystem. Para po sa market impact, ito po ay maaaring magbukas ng mas mataas na demand sa mga crypto na kayang makipagsabayan sa traditional na sistema. Ngayon ay bakit po ba binanggit sa XRP ng Robinhood CLO? Sa kanyang pahayag ay ginamit po ni Ginoong Gallagher sa XRP bilang isang malinaw na halimbawa ng crypto asset na kayang suportahan ang paglipat sa tokenized equities. Ang dahilan po ay malinaw. Mabilis po si XRP, mura ang transaction fees, at napatunayan ang kanyang kakayahan sa tokenization projects. Ito po ay mahalaga dahil hindi po lahat ng crypto ay may ganitong kakayahan. Ang impact po nito sa market ay malinaw. Kapag mas maraming tao ang nakakita na si XRP ay parte ng usapan ng malalaking institution tulad ng Robinhood at BlackRock, tumataas ang kumpiyansa ng investors at maaari po magdulot ng bullish momentum sa presyo. Ano naman po ang papel ni XRP sa tokenized equities? Ang network ni XRP ay ginawa para kayanin ang mataas na volume ng transactions na may mababang fees. Ito ang perpektong katangian para sa cross-border equity trades na nangangailangan ng mabilis na settlement. Hindi lang ito teorya dahil sa XRP ay ginagamit na ngayon sa ilang tokenization projects
na nagpapakita ng kanyang reliability sa paglilipat ng value. Kung mas maraming institutions ang magsimulang gumamit ng tokenized equities, meron pong malaking chance na si XRP ang piliin bilang pangunahing settlement ledger. Ang epekto nito po sa presyo ay napakalaki dahil magresulta po ito sa mas mataas na paggamit at demand sa token. Ngayon ay paano naman po nito binabago ang pananaw ng mga investors? Kapag naririnig po ng mga investors na si XRP ay binabanggit mismo ng isang Robinhood executive sa harap ng BlackRock, ito po ay nagdadala ng credibility. Ang XRP Army at mga long-term holders ay nakikita po itong validation ng kanilang matagal ng paniniwala na si XRP ay hindi lamang isang simpleng crypto, kundi isang global financial tool. Kaya sa market impact, mas maraming investors ang maaaring magsimulang bumili ng XRP bilang long-term asset dahil nakikita po nila ang posibilidad na maging backbone ito ng tokenized securities market. Paano naman po tinutulungan ni XRP ang global tokenization challenges? Ipinunto po ni Ginong Gallagher na ang pagbibigay ng access, ang pagbibigay po ng access ng EU sa US equities ay bahagi lamang ng mas malaking hamon sa global tokenization. Kailangan ng tulong ng regulators, technology providers, at institutions upang tuluyang maisakatuparan ito. Sa puntong ito, muling lumulutang ang halaga ng bilis at efficiency ni XRP. Kapag ang mga regulators at institutions ay naghanap ng practical na solution, si XRP ay nasa magandang posisyon upang maging tulay sa pagitan po ng traditional na assets at digital assets. Kaya ang epekto po nito ay posibleng magdala ng sustained adoption na makakatulong sa kanyang presyo sa long term. Ayan. Ngayon ay ang opinion ko naman tungkol dito ay ang pagbabanggit kay XRP sa ganitong klase ng high-level discussion ay napakalaking bagay. Hindi araw-araw na maririnig natin ang isang opisyal ng Robinhood na diretsong gumagamit kay XRP bilang halimbawa ng asset na pwede pong magdala ng pagbabago sa tokenized equities. Lalo pang nagiging malakas ang narrative na si XRP ay hindi lamang pang cross-border payments, kundi isa ring kandidato para sa mas malaking role sa global finance. Kung totoo po ang direksyong binanggit ni Ginong Gallagher, maaari itong magbigay ng matinding suporta sa presyo ng XRP dahil magiging parte ito ng bagong sistema ng tokenized markets. Tayong mga traders at investors ay dapat pong manatiling mapagmasid dahil mukhang papalapit na po tayo sa panahon na si XRP ay magiging sentro ng integration ng traditional at digital na assets.